Viva San Lorenzo Ruiz! Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Sa araw na ito ay ginugunita natin si San Lorenzo Ruiz at mga kasamang martir. Si San Lorenzo Ruiz ay isang ordinaryong Katoliko na may payak na pamumuhay, ngunit may masidhing pananampalataya sa Diyos. Isinilang sa Binondo, Manila, sa amang Chino at inang Pilipina, si Lorenzo ay nagsilbi bilang altar server at miyembro ng isang grupong nagdedebosyon sa Santo Rosario sa simbahan ng Binondo. Isa siyang ordinaryong asawa kay Rosario at ama sa kanyang 3 anak. Siya rin ay nagtrabaho sa simbahan ng Binondo bilang isang eskribano o kleriko. Umikot ang buhay ni Lorenzo sa paglilingkod sa simbahan at pagtataguyod ng pamilya. Nagbago ang takbo ng kanyang buhay nang akusahan itong pumatay sa isang Espanyol. Dala ng masidhing pagnanais na maligtas ang sarili, ay tinanggap niya ang paanyaya ng mga paring Dominikano na maging misyonero sa Japan. Sa pagmimisyon sa Japan, ay nahuli sila ng mga Hapon na galit sa mga Kristiyano. Sila ay kinulong sa Nagasaki at pinahirapan sa burol ng Nishizaka para itatwa ang kanilang pananampalatayang Katoliko. Ngunit isa man sa kanila ay walang nagtatwa. Namatay siyang ipinahahayag, "Kung ako man ay may 1,000 buhay, ibibigay ko lahat sa Diyos." Itinanghal siya bilang kauna-unahang Pilipinong santo noong Oktubre 18, 1987 ni Papa San Juan Pablo II, kasama ang 16 na mga martir. Sa araw na ito ay ipinagdiriwang din natin ang ika-37 taong kapistahan ng ating parokya na may temang Sama-samang Paglalakbay at Pananalangin kasama si San Lorenzo Ruiz tungo sa pagkakaisa at kabanalan sa gitna ng pagkakaiba-iba. Tunay na biyaya ang pagdiriwang na ito, kung saan bilang sambayanan ay nagpapasalamat tayo sa biyaya ng pagkakaroon ng parokya at isang komunidad. Sa banal na misang ito, ipanalangin natin ang bawat isa, naway patuloy na maghari ang pag-ibig at pagkakaisa sa atin. Lumago nawa tayo sa panalangin at kabanalan upang maging buhay na saksi sa pananampalataya na tumutugon sa hamon at pangangailangan ng panahon. Maging handang nawa tayong mag-alay ng sarili, talento at kakayahan upang itaguyod ang kapakanan ng nakararami, tulad ng ipinakitang halimbawa ni San Lorenzo Ruiz, ang ating pintakasing patrong. Ang ating banal na misa ay pangungunahan ng ating Kura Administrador, Reverendo Padre Lucas Hadi Siswa Sasmito, kasama ang Regional Superior ng Priest of the Sacred Heart, Reverendo Padre Nino Etulye, at mga nakikipagmisang pari. Ngayon po ay ating isasagawa ang maringal na pamimintuho. Inaanyayahan po ang lahat na magsitayo at magbunyi sa pagpasok ng ating pintakasing patron, San Lorenzo Ruiz. Viva San Lorenzo Ruiz! Come
Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipag-aisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa ating lahat. Happy Fiesta! Happy Fiesta! Ngayon sa banal ng Eucharistia ito, manalangin tayo sa mga intention sa ating mga kapatid, lalo na ang mga kaluluwa sa aming mga kapatid, Federico Lapinig, Father Pong del Rosario, Father GB, Persifal Manatat, Senyor Socorro Navarrete, Gino Serven, Constantino, Wenceslao Beltran, Maurice Pagalian, Baby Summer. Manalangin tayo din sa healing sa ating kapatid Karen Yap, sa Thanksgiving intention sa wedding anniversary ni Marlo and Gretel Ruiz, at sa birthday ni Egbert Dison. Ngayon, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Payapa
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang mga gumaganap sa iyong kalooban, kahit na sila'y usigin at pahirapan, at itinutiring mong mapalat sa iyong kaharian, ang karapatan ng mga banal na martir na sina San Lorenzo Ruiz at mga kasamahan ay mapasa amin nawa araw-araw upang ang paglilingkod sa iyo at sa kapwa-tao ay aming magamparan. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at ating pakinggan ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Anak ko, kung nais mong maglingkod sa Panginoon, humanda ka sa mga pagsubok. Maging tapat ka at magpakatatag. Huwag kang masisiraan ng loob sa panahon ng kasawian. Manalig ka sa Panginoon at huwag kang lalayo sa Kanya kung nais mong tumiwasay habang nabubuhay. Tanggapin ang anumang ipagkakaloob niya sa iyo. Tiisin mo ang kadustaan kahit ano ang mangyari. Kung ang ginto ay dinadalisay sa apoy, ang mga banal ay sinusubok ng Panginoon sa apoy ng pagtitiis. Magtiwala ka at tutulungan ka niya. Maging tapat ka sa Kanya at makakaasa ka. Kayong may takot sa Panginoon, maghintay kayo ng Kanyang habag. Huwag kayong lalayo sa Kanya nang hindi kayo mapahamak. Kayong may takot sa Panginoon, magtiwala kayo sa Kanya, at walang pagsalang tatanggap kayo ng gantimpala. Kayong lahat na may takot sa Panginoon, umasa kayo sa Kanya. Pagpapalain niya kayo, pasasaganain at paliligayahin magpakailanman. Tingnan ninyo ang nangyari sa ating mga ninuno. May nagtiwala ba sa Panginoon na nasiphayo? May nanatili bang naglilingkod sa Kanya na Kanyang pinabayaan? May tumawag ba sa Kanya na hindi niya dininig? Sapagkat maawain at mapagpatawad ang Panginoon, pinatatawad niya tayo sa ating mga kasalanan. Inililigtas sa kagipitan. Kawawa ang mahihinang loob at mga tamad. Kawawa ang makasalanang mapagkunwari. Kawawa ang mahihina ang loob. Ayaw nilang magtiwala, kaya hindi naman sila tatangkilikin. Kawawa kayong mga nawala ng pag-asa at ayaw nang makibaka. Ano ang gagawin ninyo pag naningil na ang Panginoon? Ang may takot sa Panginoon ay di sumusuway sa Kanyang utos. Ang mga umiibig sa Kanya'y namumuhay ayon sa Kanyang kalooban. Ang mga may takot sa Panginoon ay nagsisikap na siya'y bigyang lugod. Ang Kanyang kautusan ang umiiral sa buhay ng mga umiibig sa Kanya. Ang mga may takot sa Panginoon ay handang maglingkod sa Kanya. Nagpapakababa sila sa Kanyang harapan. Sabi nila, ipinagkakatiwala natin ang ating buhay sa Panginoon sa halip na sa mga tao, sapagkat kapantay ng Kanyang kamahalan ang Kanyang habag. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
ko ang Panginoon, pagkat ako'y dinirinig. Tinirinig niya ako sa dalangin ko at hipig. Ako'y kanyang dinirinig tuwing ako'y tumatawag. Kung ako ay tumatawag, sinasagot niya agad. Mahalaga sa may kapal ang kamatayan ng banal. Noong ako'y mahuhulog sa bingit ng kamatayan, nadarama ko ang tindi ng takot ko sa libingan. Lipos ako ng pangamba at masidhing katakutan. Mahalaga sa may kapal ang kamatayan ng banal. Sa ganoong kalagayan, ang puon ang tinawag ko, at ako ay nagsumamo na iligtas niya ako. Mabuti ang Panginoon, siya'y mahabaging Diyos. Tunay siyang mahabagin at mapagpahinuhon. Mahalaga sa may kapal ang kamatayan ng banal. Ang puon ang nag-iingat sa wala nang sumaklolo. Noong ako ay manganib, iniligtas niya ako. Manalig ka, o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, pagkat siya ay mabuti, di marunong magpapahayag. Mahalaga sa may kapal ang kamatayan ng banal. Ako'y kanyang iniligtas sa kuko ng kamatayan. Tinubos sa pagkatalo at luha ko'y pinahiram. Sa harap ng Panginoon, doon ako mananahan. Doon ako mananahan sa daigdig nitong buhay. Mahalaga sa may kapal ang kamatayan ng banal. Mahalaga sa may kapal ang kamatayan ng banal. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga kapatid, talikdan na ninyo ang lahat ng kasamaan, ang lahat ng pandaraya, pagkukunwari, pagkainggit at paninirang puri. Gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa gatas ng espiritual
upang umunlad sa pananampalataya hanggang kamtan ang ganap na kaligtasan. Sapagkat tulad ng sinasabi sa kasulatan, nalasap na ninyo ang kabutihan ng Panginoon. Lumapit kayo sa Kanya, sa batong buhay na itinakwil ng mga tao, ngunit hinirang ng Diyos at mahalaga sa Kanyang paningin. Wari mga batong buhay, maging sangkap kayo ng isang templong espiritual, at bilang mga saserdoteng nakatalaga sa Diyos, maghandog kayo sa Kanya ng mga haing espiritual na kalugod-lugod sa Diyos dahil kay Hesukristo. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, masdan ninyo, itinayo ko sa Siyon ang isang batong panulukan, hinirang at mahalaga. Hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa Kanya. Kaya nga, mahalaga siya sa inyong mga may pananalig. Ngunit sa mga walang pananalig, matutupad ang nasa kasulatan. Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ay siyang naging batong panulukan at naging batong katitisuran at ikararapa ng mga tao. Natisod sila sapagkat hindi sila sumunod sa salita ng Diyos. Ito ang itinalaga sa kanila. Datapwat kayo ay isang lahing hinirang, mga saserdote ng hari, isang bansang nakatalaga sa Diyos. Pinili kayo ng Diyos upang maging Kanya at maghayag ng mga kahanga-hangang gawa niya. Siya rin ang tumatawag sa inyo mula sa kadiliman, tungo sa Kanyang kagila-gilalas na kaliwanagan. Dati-rati, kayo'y hindi bayan ng Diyos, ngunit ngayon, kayo'y bayang hinirang niya. Noon, pinagkaitan kayo ng habag, ngunit ngayoy, sumasa inyo ang Kanyang awa. Mga pinakamamahal, ipinamamanhik ko sa inyo bilang mga dayuhang nakikipamayan sa daigdig na ito. Talikdan na ninyo ang masasamang hilig ng katawan na naghihimagsik laban sa espiritu. Mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga walang pananampalataya, kahit na pinararatangan nila kayo ngayon ng masama. Magpupuri sila sa Diyos sa araw ng Kanyang pagdating, kapag nakita nila ang inyong mabuting gawa. Alang-alang sa Panginoon, pasakop kayo sa lahat ng may kapangyarihan sa bayan, sa emperador at pinakamataas na kapangyarihan, at sa mga gobernador na sugo niya, upang magparusa sa mga gumagawa ng masama at magparangal sa mga gumagawa ng matuwid. Sapagkat ibig ng Diyos na pabulaanan ng inyong wastong pamumuhay ang sinasabi ng mga hangal dahil sa kanilang kamangmangan. Kayo'y malaya, subalit ang kalaya ay huwag ninyong gagawing dahilan sa paggawa ng masama, kundi mamuhay kayo bilang mga alipin ng Diyos. Igalang ninyo ang lahat ng tao at mahalin ang mga kapatid kay Kristo. Mamuhay kayong may takot sa Diyos at may paggalang sa emperador. Mga alipin, igalang ninyo at sundin ang inyong Panginoon, hindi lamang ang mababait, kundi pati malulupit, sapagkat kalulugdan kayo ng Diyos ang nagtitiis ng parusa kahit walang kasalanan, bilang pagsang-ayon sa Kanyang kalooban. Maipagkakapuri kayo ang magtiis ng parusa kung ito ay dahil sa paggawa ng masama? Hindi. Ngunit pagpapalain kayo ng Diyos kung kayo'y maparusahan sa paggawa ng mabuti. Ang pagtitiis ng hirap
ay bahagi ng pagkahirang sa inyo ng Diyos, sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, binigyan niya kayo ng halimbawang dapat tularan. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Nang siya'y alipustahin, hindi siya gumanti. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Nanalig siya sa Diyos na makatarungan. Sa kanyang pagkamatay sa krus, dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tuluyan na nating iwan ang pagkakasala at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y gumaling sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, sapagkat nagkawatak-watak kayo gaya ng mga tupang naligaw. Ngunit tinipon kayong muli ng pastol at tagapagpalaga ng inyong mga kaluluwa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang inuusig sa gawang puspos ng bait, pagkat may kakamting langit. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya'y lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito: Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagkumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ipagkakasundo, sapagkat sila'y ituturing na Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan, napawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at maggalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit.
gayon din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, ang pananampalataya, ang pagtiwala ay dalawang importanteng bahagi para sa ating mga Kristiyanos sa harap ng mga hamon sa ating buhay, sa ating pagka-Kristiyanos, sa pagsunod ni Kristo. Alam tayo nga hindi lahat smooth sa ating pagsunod ni Kristo. Nakita dyan sa buhay ng mga santos, lalo-lalo na sa mga martir, including sa patron natin, si San Lorenzo Ruiz. Hindi lahat milagro, hindi lahat glory. So may mga up and down sa buhay sa ating pagkasunod ni Kristo. Alam tayo. Mga kapatid, sa celebration natin sa ating patron San Lorenzo, we are reminded that life is not only about power, life is not only about miracle, life is not only about glory, but also about hardship, about pain, struggle, about difficulties, about different kinds of challenges in life. We need to learn from our own God. We need to learn from Jesus himself, who was handed over into the hand of the world, into the hand of the people. And his example is followed by thousands or 100,000s, if not millions of saints and martyrs all over the world in the history of our church. Kuminsan we need to face fear. Kuminsan may hesitation sa buhay natin. Kuminsan nakita tayo parang hindi lahat klaro. That is normal in our life. But don't stop believing. Don't stop trusting God, that God will not leave us even in the most difficult time in life. My brothers and sisters, we don't have to look for suffering. We don't have to look for pain. Kasi kahit sa araw-araw sa buhay natin, posible may mga suffering nakita tayo. Diba? Embrace those difficulties in life. We do not follow Jesus Christ in times of glory. Kung masarap ang buhay, sasama tayo ni Kristo. Kung hindi masarap, to join Jesus in glory, but we have to pass through the difficulties, ang mga hamon sa buhay, challenges, pain, even suffering. Sometimes we fail, sometimes we are defeated, but those are temporary in life. We are invited, we are reminded to see beyond
beyond what is visible in front of our eyes. That God already experienced that God has His own purpose in our life. We follow mga halimbawa ni San Lorenzo Ruiz. We are proud of what San Lorenzo Ruiz shown to us. Karaniwan ng mga santos, mga saints sa simbahan, mga puti, galing sa Europe, di ba? Kung tingnan mo sa history sa simbahan, so majority galing sa Europe. Pero we have our own. Even martyr, San Lorenzo Ruiz. Nagpakita si San Lorenzo Ruiz sa isang halimbawa nga lalim talaga sa buhay natin, sa pananampalataya, sa pagtiwala sa Panginoon, kahit hindi madali para sa Kanya. Pero ang halimbawa ni San Lorenzo nagbigay sa atin mga bunga. Yeah. The fruits of faith. Yung ipakita ni San Lorenzo Ruiz. Basahin ko ang expression, pinakalas nga expression ni San Lorenzo Ruiz. It is very inspiring. Even in the front of the executor who will end his life because of Christianization. He was accused of Christianization at the time in Nagasaki during the time of Shogunate Tokugawa. Yeah. Japanese kingdom is fear of Christianization. And Lorenzo Ruiz is one of them, one of the accused, together with Father Antonio and some other lay at the time. But it is beautiful, his message. Kahit maging 1,000 man ang buhay niya ring katawan, pawa kung ipapapatay, kung inyong pagpipilitan, si Kristo'y aking taligdan. To follow Jesus until the end. Again, not to follow Jesus kung masarap ang buhay, pero to follow Jesus until the last blood of His life. This is very inspiring, my brothers and sisters. Let us follow the example of San Lorenzo Ruiz to serve our family, to serve our community, to serve the need of the church, the need of others, lalo na ang mga kahirap surrounding us. May the good Lord bless and strengthen our faith in Christ. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw, nabuhay namang uli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at tuhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika,
sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, halina't lumuhog sa makapangyarihang Diyos na puno ng awa at habag para sa ating mga panalangin. Sa pamamagitan ni San Lorenzo Ruiz at mga kasamahan, ang ating nawang mga panalangin ay makaabot sa kanyang luklukang banal. Sa bawat kahilingan ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Puspusin mo ng pananampalatayang banal ang iyong banal na simbahan. Maging tapat nawa ang iyong piniling kahalili, ang aming Papang Francisco. Gayon din ang aming Obispo Roberto, tanang mga obispo at pari. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Puspusin mo ng pag-ibig ang mga reliyoso at misyonero. Maging liwanag at tanglawnawa nila ang iyong mga salita upang mag-alab sa kanilang misyon ang pananampalatayang kanilang itinuturo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Puspusin mo ng pananampalataya at pag-ibig ang mga laiko na tumutupad sa kanilang misyon na mag-alay ng kanilang paglilingkod sa iyong simbahan. Magbunga nawa ang lahat ng kanilang mga mithiing mabuti upang maakay lahat tungo sa kaganapan ng buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Puspusin mo ng pagkakaisa ang aming parokya, komunidad at bansa. Maghari nawa sa amin ang pagmamahalan upang maisabuhay namin ang pananampalatayang ipinamalas ng aming patron, si San Lorenzo Ruiz, na maglingkod sa lahat, lalong higit sa mga nangangailangan at isinasantabi sa lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Puspusin mo ng kagalingan ang iyong sambayanan na nakakaranas ng iba't ibang uri ng karamdaman. Papanaugin mo ang iyong banal na espiritu upang sila ay gumaling at mapanatag ang kanilang kalooban. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Puspusin mo ng kapayapaan ang mga lumisan na sa mundong ito, aming mga yumaong kamag-anak at mahal sa buhay. Naway sa pamamagitan ng panalangin ng mga martir at banal, ay makapisan sila sa iyong kaharian sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, amin ding dalangin ang iba pang mga pangangailangan ng aming pamayanan, pati na rin ang aming pansariling kahilingan. Manahimik sumandali. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. O Diyos na puspos ng awa at habag, naway ang aming mga pagsamo ay iyong pakinggan, alang-alang sa pamimintuhong masidhi kay San Lorenzo na aming giliw. Siya nawa ay aming maging huwaran sa matibay na pananampalataya sa anak mong mahal. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo aming Panginoon. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, ang iyong pagkadakila sa mga banal na martir na sina San Lorenzo Ruiz at mga kasamahan ay nagbubunsod sa aming mag-alay ng aming abang nakayanan. Kami umaasang tutugunin mo ang kanilang dalangin na iyong pagdamutan at tanggapin. Ang mga alay na pagsasaluhan sa banal na piging, inuluhuluhog namin ito sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggang. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihang, tunay ngang marapat na ikaw aming pasalamatan ngayong aming kagalakan na sina San Lorenzo Ruiz at mga kasamahan ay parangalan. Siya'y kabanalik namin may panindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang inyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanag, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuro ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, dapat kang purihin ng tanang kinapal sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa pagluhok ng araw, maihandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan.
Ama, isinasamo naming pagkabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang mga kaloob na ito na aming inalalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo na nag-utos ipagdiwang ang misteryo ito. Noong gabiing ipagkanulo siya, hinawagan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawagan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ibinahaya na namatay ang iyong anak, na bumuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan, samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan. Kaya bilang pasasalamat, ngayoy aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay ipagkasundo sa iyo. Loobin mong kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana kaysa ng ina ng Diyos ang mahal na Birheng Maria, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ng mga martir, sina San Lorenzo Ruiz at mga kasama, at kaysa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ng iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming obispong si Roberto, ng tanang mga obispo at buong kaparian, at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang kahilingan ng iyong mga angkan na ngayon tinipon mo sa iyong harapan. Amang mawain, kupkupin mo at pagisahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig.
kaawan mo, patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid namin yumaw at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang nakakarating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kaniningningang walang maliw sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat na parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo
magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain. At sumain niyo rin. Ngayon, magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalat ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. O Jesus ko, naniniwala ako na ikaw ay tunay na naririyan sa banal na sakramento. Minamahal kita ng higit sa lahat at ninanais ko na ikaw ay tanggapin sa aking kaluluwa. Bagamat sa sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa paraang sakramental, pumarito ka man lamang sa aking puso sa paraang espiritual. Tinatanggap kita na ikaw na naririto at buong puso akong nakikipag-isa sa iyo. Huwag mong pahintulutang ako'y mapahiwalay sa iyo. Amen. Divine.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, amin nang pinaksaluhan ang hain nagbibigay buhay. Habang panahon kaming lilingon sa iyo dahil sa lahat ng iyong awa at biyaya. Bilang tugon sa dalangin ng mga banal na martir na sina San Lorenzo Ruiz at mga kasamahan, marapatin mong kami makarating sa kaluwalhating inilaan mo sa amin. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat para sa panalangin kay San Lorenzo Ruiz. Amang mapagmahal, ang iyong anak na si Hesu Kristo ay naghandog ng kanyang buhay para sa kaligtasan ng tanan. Kasihan kami ng iyong pag-ibig upang maihandog ang aming buhay para sa iyo at sa aming kapwa-tao. Inakay rin na mapagpala mong kamay ang iyong mga lingkod na sina San Lorenzo Ruiz at mga kasama sa lupain ng Hapon upang tularan ang sakripisyo ni Kristo at ipamansag ang mabuting balita ng kaligtasan. Isinasamo namin na sa pamamagitan ng panalangin ng mga banal na martir na kami ay maging matatag sa pananampalataya tulad nila at maging kasangkapan ng pagpapahayag ng mabuting balita sa aming bayan at sa mga bansang nasa paligid namin. Amang mapagmahal, sa pamamagitan ng panalangin ni San Lorenzo Ruiz at mga kasama, naway ang mga minamahal namin at mga kababayan na nangingibang bansa ay magkaroon ng maayos at matiwasay na buhay. Loobin mo rin na sila doon ay makapagpahayag ng mabuting balita ni Kristo. Aming Ama, tulungan mo rin ang mga nagnanais na mangibang bansa. Loobin mong makarating sila sa lugar na nais nilang puntahan. Dinggin mo ang aming kahilingan at ang tanging biyayang aming hinihingi. Tumahimik saglit. Kasama nila San Lorenzo Ruiz at mga kasama, hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Amen. San Lorenzo Ruiz at mga kasamahang martir, ipanalangin ninyo kami. Magsiupo po ang lahat. Sa punto pong ito, atin pong pakinggan ang fiesta message ng ating PPC duo, Dr. Alice Go at Ate Jerwin Legaspi. Magandang araw at happy fiesta po sa ating lahat. Sa pagtatapos ng ating pagdiriwang, taos-puso po kong pinapasalamatan bawat isa sa mga kontribusyon at pagtulong upang tayo ay makapagsaya at makapagbigay-pugay kay San Lorenzo. Noong September 14, naganap ang medical mission at tayo ay naka-accommodate ng 280 patients ng ating parokya. Lubos na nagpapasalamat kami sa mga doctors, nurses at mga volunteers. Noong September 21 naman ng umaga, nagkaroon tayo ng binyagang parokya sa mayroong 11 na bata ang naging ganap na Kristiyano. Naging daan tayo upang mapalago at maibahagi ang ating pananampalataya. At kanina, ginanap ang ating karakol na lumibot sa mga area ng ating simbahan. Noong kagabihan ng September 21,
Ginanap ang Paris Night, ang gabi ng parangal at pasasalamat, ipinamalas ang mga talento ng mga taga-Sanlo. Maraming salamat sa pakikibahagi. Maraming salamat din po sa mga nag-abot ng mga papremyo ng parapol para sa gabing iyon. Ang lahat po ay nakatanggap, lahat po ay umuwi na may malaking ngiti sa labi. Yun po ay dahil sa inyong lahat. At kanina, ginapang ating karakol na lumibot sa mga area ng ating simbahan. Salamat sa mga bata na nagsakripisyo sa paghahanda at nagbigay ng kanilang oras para sa simbahan. At sa lahat ng mga sumama at nakiisa, sa lahat ng mga parishioners ni San Lorenzo Ruiz, maraming salamat po. Maraming salamat din po sa mga pari na nagdiwang sa ating mga Piesta Novena Masses, lalo na po kay Father Lucas Hadi Siswo sa Simito, ang aming napakabait na Cora Paroko. At sa lahat ng mga SCJ priest na narito pinangungunahan ni Reverendo Father Nino Itoli, ang Regional Superior ng SCJ Congregation. At sa lahat po ng mga religious na narito. Sa ating Congressman Woman Maribic Copilar at mga councilor ng District 6, Councilor Banjo Pilar, Vic Bernardo, Doc Eli Juan, Eric Medina, Tin Matias, Vito Soto, maraming salamat po sa inyong suporta. Sa mga barangay official ng Barangay Kulyat na pinamumunuan ni Kapitana Nanay Bebang Bernardino at mga bumubuo ng konseho, maraming salamat din po sa walang sawang pagtulong. At sa aking mga katuwang, lalo na kay Ate Jerwin Legaspi, sa Paris Pinan Council, Kuya Peter and Ate Lina Tamayo, sa BEC Coordinator at Social Action, Kuya Boy and Ate Heidi Temporal, Kuya Al at Ate Karen, Head of Formation, Ate Josie Cruz, Head ng Worship, maraming salamat po sa inyo. At the same time, thank you to all the ministers, heads, and members at BEC area coordinators and members at mga parish staff. Maraming salamat po din kay Deacon July Zambrano, SCJ. Salamat din po sa inyong kasipagan at suporta. At sa lahat na nakibahagi sa misang ito, maraming salamat po. Sa pagtatapos ng kaganapan ng ating taunang piyesta, ika nga sa mga salita ni San Lorenzo, naway yakapin natin ang lakas ng pagkakaisa ng parokya, magkasama-sama nating makuha ang mga maganda at masasayang bagay dahil sa pagtutulungan. Tulad kung paano niya sinakripisyo ang kanyang sarili at ang kanyang dedikasyon. At higit sa lahat, maraming salamat Panginoon sa walang sawang paggabay at pagmamahal mo sa amin. Ikaw ang sentro ng aming selebrasyon. Happy Fiesta po sa lahat. Viva San Lorenzo! Mabuhay! Maraming salamat po, Dr. Alice at Ate Jerwin, sa inyong fiesta message. Ngayon naman po ay ating pakinggan ang Regional Superior at ang ating dating Kura Paroko, Reverendo Padre Nino Etulie, SCJ. Isang mapagpalang umaga po. Happy Fiesta. Ngayon po ay kapiyastahan ni San Lorenzo o ng Pilipinong Santo.
Pero kung titingnan po ninyo, ako lang po yata yung Pilipinong pari na nandyan. Di ba? Ako lang po yung Pilipinong pari na nandyan. Lahat po yan ay foreigner from Indonesia, Papua, India. I forgot your country, Father John Bosco. Father John Bosco is from Claretian. Ngayon, merong isang bagong pari, Romo Paulos Gontoro. Selamat datang. Selamat datang dan di Pilipina dan di Parokya di San Lorenzo Ruiz. Wala po akong message, kung hindi gagawin ko lang pong official yung appointment ni Father Lucas as your parish priest. So tatawagin ko po ulit si Dr. Alice and Kuya Chris, Ate Jerwin and Kuya Ray kung nandito. Dito po kayo. Kasi pagkakatiwala ko sa inyo si Father Lucas. Dito po kayo sa taas. Romo Lucas, dito po. Dito po kayo para makita po nila kayo. Sa gitna po. Priest of the Sacred Heart of Jesus, Philippine Region, Aluba Makasandig, Cagayan de Oro City, Philippines. Letter of assignment. The Regional Superior of the Priest of the Sacred Heart of Jesus in the Philippines, with approval of the Regional Council, assign Father Lucas Hadis Tiswo Sasmito, SJ, as Parish Priest and Superior of San Lorenzo Ruiz Parish and Community, Sierra Verde 1, Culiat, 1128, Quezon City. This assignment as parish priest is to take effect on September 28, 2024, given Cagayan de Oro City, July 24, 2024. Signed, Father Ronald M. Basco, SJ, Regional Secretary, and Father Nino B. Tulli, SJ, Regional Superior. So official na po yun, di na po kayo magtatanong sa akin kung sino po parish priest nyo. Okay, sige, maraming salamat po. Bago ko makalimutan, thank you Councilor Roger Juan. Nandito po siya. Maraming salamat po, Father Nino. At panghuli po ngayon, igagawad na po ang mga nanalo sa paligsahan ng Pista sa Nayon Kubol na pinagpaguran at pinagkaisahan ng mga mission areas at ministry. Ang magagawad po ng premyo ay ang ating Kura Paroko, Reverendo Padre Lucas, at ang PFC Head, Kuya Peter Tamayo, ang magbabasa ng mga nanalo. Happy Fiesta po sa ating lahat. Ang Parish Finance Council po ay naatasan lang na nag-tabulate. So, uulitin ko po, kami lang po ang nag-tabulate, hindi po kami ang hurado. Okay? So, ito po ang nanalo sa ating patimpalak ng Best Kubol. Yun pong mga nakikita nyo doon. So, ang third place po ay nagkaroon ng average score of 81.08 ay Kubol number 8, Cruz Compound, Saplan, Music and Knights of Columbus. Representative, kunin niyo na po yung pera dyan. Otherwise, ako na po ang kukuha niyan.
Okay? Ang second place na nagkaroon ng average grade na 85% ay kubol number 2, UP, Creekside at MAS. At ang first prize na nagkaroon ng average score of 88.5 ay kubol number 7, FOSL PYM. Maraming salamat po. Congratulations po sa mga nanalo. Bigyan po ulit natin sila ng isang masigabong palakpakan. Tumayo po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Yumuko kayo't hingi ng biyaya ng Diyos. Pagpalain nawa kayo at ingatan ng Panginoon ngayon at pasawalang hanggan. Amen. Nawa kahabagan niya kayo at bigyan ng kapayapaan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Lingapin nawa niya kayo at bigyan ng kapayapaan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Natapos na ang banal na pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Tinatawagan po ang PPC para po sa pagkuha ng larawan. Tinatawagan po yung PPC Corps, Commission Head, Formation, SAC,